Congressman Sandro Marcos nagsalita na patungkol sa ginawa nilang pagpirma sa impeachment ni VP Sara. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Maingay nga ngayon ang publiko matapos umusok ang balitang naghain ang mga kongresista ng impeachment laban kay VP Sara. At pinamunuan pa nga ng anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos na dating kumakapit din kay VP Sara. Labis din nga ang kasiyahang nadarama ni Franz Castro sa pag-aakalang tagumpay ang mga ito. Kaya naman Sandro Marcos nagsalita na. Si Sandro Marcos kasi, mga sangkay, medyo tahimik lang no? Pero may ginawa pong pasabog. Na siguro gets yun ng mga sangkay kung ano ito. Pero tingnan po muna natin, ano nga ba yung mga naging action niya mga sangkay? Ano ba ang naging galaw niya sa mga batikos ng mga Duterte laban po kay la PBBM? O, ito mga sangkay, pakinggan po natin. At kalang banat pa rin mula kay dati. Ito 8 months ago, no, nagsalita po si Presidential Son, 1st District, Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, sa mga banat sa kanyang pamilya. Ito, pakinggan natin. Pangulong Duterte at sa anak niyang si Mayor Baste ang pinupukol kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Marcos. Kaya naman nagsalita na rin si Presidential Son Sandro Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sanay na raw sa batuhan ng putik sa politika ang mag-amang si Pangulong Bongbong Marcos at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Kabilang na riyan ang mga patutsada ng kampo ng mga Duterte. I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And my dad, same thing naman. There have always been accusations hurled. There has always been mudslinging. Kung merong hindi sanay sa kanilang pamilya, yun daw ay ang kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos na kagabi lang ay pinatutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Tanawan ninyo ang interview ni Liza Marcos. Tanawan ninyo. Nana sa interview, tanawan ninyo mao nang dagway sa itong nasod karon. Pinagtanggol naman ni Sandro ang kanyang ina. From that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Bukod dyan, may mga banat pa si Mayor Baste sa Administrasyong Marcos sa prayer rally kagabi sa Dumaguete. Power tripping na raw ang estilo at nakukuha raw ang kanilang gusto dahil sila ang nasa posisyon. Nanata dire. Di magunang unana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolya o nilang politika. Sagot naman dyan ng Presidential Son. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. Grabe, no? Ito yung moment, 8 months ago mga sangkay, wala pang isang taon. Kahit po binabanat-banatan ang mga Marcos, alam niyo, yung sagot po dito ni Sandro Marcos, nirerespeto daw po niya si Baste at tinuturing pa rin daw po niyang kaibigan. Grabe mga sangkay, panoorin niyo to. Buhi ba? Gusto nila nga monopolya o nilang politika. Sagot naman dyan ng Presidential Son. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. You see, nire-respeto pa rin niya. Still consider him a friend. Kinukonsidera pa rin bilang kaibigan. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Grabe, no? Kung gusto nilang pag-usapan daw, yung tungkol dyan, may number siya. Pwede nilang pag-usapan niya ng diretsa, mga sangkay. So, talagang mayroon pong maayos na komunikasyon o relasyon itong mga Duterte at Marcos. Pero anong nangyari mga sangkay? Tinanong din si Sandro kung ano ang masasabi niya sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama. Eto, tingnan natin ha. Medyo kalmado pa po siya dito. Ang sabi lang niya, I'm not gonna comment on any statements of any former presidents because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded
the same respect that the current head of state should be afforded as well. Grabe, no? Well-educated. Yun lang ang masasabi ko. Edukado talaga. Alam po niya sumagot. Alam po niya kung kailan siya babanat mga sangkay. At sa kabila po nun, nire-respeto pa rin niya yung mga Duterte. Nagbabalik Okay, ngayon. After niyan mga sangkay, eto na ang nangyari. Nagkaroon po siya ng patutsada o buwelta sa mga patutsada ni VP Sara kay PBBM 3 months ago. Last year. Mga sangkay, eto ang nangyari. Binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ito po, first time nangyari na napuno na siguro. Bumanat na. Pero tingnan natin kung gaano kalalim yung banat niya kay VP Sara. Kung professional way pa rin o talagang bardagulan na mga sangkay. Naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Ito kasi nga, di ba gustong ipahukay ni VP Sara, si Ferdinand D. Marcos. Tapos, maliban pa dyan, mga sangkay, mayroon pa po yung tungkol po sa pagbabanta, no? Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi Matagal na po siyang nagtitimpi, mga sangkay. bilang respeto sa Vice President, pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Grabe, Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at bagkus ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Okay, so ito yung first time na nagsalita po si Sandro Marcos. Nagsalita na po siya dito mga sangkay nung binalahura na po si Apo Lakay, yung kanyang lolo. Yung pinakamagaling na naging presidente ng ating bansa, si Ferdinand D. Marcos. Hindi na po nakapagpigil. Sabi niya, matagal na daw po siya nagtitimpi. Mga sangkay. At ngayon, kinailangan na nga po siya magsalita. Ngayon, ito yung nangyari. Bigla pong lumabas ang balitang to. Sandro Marcos, ito yung pinakabago. Ito yung pasabog mga sangkay. After all na mga awayan, na mga patutsadahan. Sandro Marcos, unang pumirma sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Yung pang-apat mga sangkay na impeachment complaint, nilaglag na po ni Sandro Marcos si VP Sara. Ito po ang istorya mga sangkay tungkol dyan. Panoorin po natin. 215 mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa February 8 para sa paparating na midterm elections. Una sa mga pumirma si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Siya ang naunang pumirma mga sangkay. Ang pasabog na ito ay talagang lahat po buong Pilipinas binalita kaagad. Ferdinand A. Marcos, itong si Sandro Marcos, siya po ang unang pumirma mga sangkay sa impeachment complaint. Na pang-apat, ito po yung dala-dala ngayon mga sangkay sa Senado. Ganun po kabigat. Pero inyo, anak na po ng presidente ngayon yung gumalaw. Kinumpirma ng isang opisyal ng Kamara na nakakuha na sila ng sapat na bilang ng pirma mula sa mga mambabatas para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naku, Marian, mukhang hinabol talaga nila, no? Bago mag-break itong Kongreso, ilan na ba
ang nakapirma dyan sa impeachment complaint? Okay. So, si Sandro Marcos, yung may matinding pasabog laban po kay VP Sara, I'm sure, gulat na gulat po ngayon si VP Sara sa nangyari. Kasi nga po, hindi niya po aakalain na itong si Sandro Marcos pa ang gagalaw sa pang-apat na impeachment complaint. So, sa madaling sabi, olats na. Tapos, ang laban mga sangkay. Ang aabangan na lamang po natin sa June. May plot twist dyan. Bakit sa June? Kung napanood nyo yung live ko mga sangkay, mag-gets nyo kung bakit. Kung bakit. Panoorin nyo na lang sa live ko mga sangkay kung ano yung plot twist na yon. Nandun naman, pwede kayo mag-team replay. Yung patungkol po sa taktika mga sangkay nitong mga politiko. Pero ayun nga, malamang sa malamang, gulat na gulat po si VP Sara. I'm sure, hindi po na nakapagtimpi itong si Sandro Marcos sa mga nangyayari. Hindi na po niya kinaya mga sangkay yung mga ginawa ng mga Duterte sa pamilya nila. Kaya ito po ang nangyayari mga sangkay. Diba? Gulat kayo, no? Isang Sandro Marcos pa ang gumalaw.